Sa video na ito, papakita ko sa inyo ang ganda ng Magat Dam. Ang lugar ng barangay ni Matan dito sa may Isabela na lagi namin binabalik-balikan. At ang ganitong tanawin sa bayan ng Aguinaldo ang talagang napakaganda pagmasdan sa inyong mga mata. Mapapahanga ka talaga sa ganda ng kalikasan. Kaya halika, samahan niyo ako sa aking biyahe. Let's go! What's up mga kabiyahe? So today's biyahe is on the way tayo papuntang Isabela. So dito na tayo sa may San Jose City. So 8 AM kakatapos na namin mag-breakfast sa Jollibee. So biyahe na ulit. And expected mga 2 PM nandun na kami sa Santiago. So let's go! So yung mga kabiyahe, touchdown tayo to 28 PM dito sa Nimatan, Isabela. So ito yung bahay na lagi naming tinutuluyan kapag uwi dito sa province. So along that road is yung papunta sa Nimatan na school, cemetery, and yung bahay ni Lola. So pahinga muna tayo after long hours of drive. Bukas check natin yung pupuntahan natin. Let's go! So ito mga kabiyahe, gabi na dito sa Nimatan, Isabela. Approximately mga 7:30 PM. And then sobrang tahimik ng lugar. Wala na halos lumalabas na tao. And maaga natutulog yung mga residente dito. And meron akong napansin na kakaiba dito sa kalangitan. So napakalapit and napakalaki ng buwan. So full moon siya. And ang maganda rito is napapalibutan siya ng nagaganda ang mga bituin. Napakaganda pagmasdan dito mula sa kinakatayuan ko. Napakagandang pagmasdan. So ganito yung buhay dito sa probinsya, tahimik, and wala ka na maririnig na kahit anong ingay sa mga oras na ito. Ito pala mga kabiyahe yung bahay na aming tinutuluyan tuwing uuwi kami dito sa may Nimatan, Isabela. So ayan, itong lugar na to is napapalibutan siya ng mga tataasang puno, and halos lahat na makikita mo rito puro berde. Bihira ka lang makakita ng mga naglalaki ang building dito. More on talagang province life dito sa may Nimatan, Isabela.
Magat Dam din pala ay napapalibutan ng mga naggagandahan at nagtataasang mga bundok. Grabe, napakaganda talaga pagmasdan kapag ganito yung tanawin na makikita mo sa iyong harapan. Talagang marirefresh ka and gumagaan ng iyong pakiramdam kapag ganitong tanawin ang bubungad sa iyo dito sa may Magat Dam. So good morning mga kabiyahe, dito na kami ngayon sa may Magat Dam. So time check 10:05 ng umaga, Sabado. So tignan nyo naman yung ganda ng tanawin sa likod ko. Napakaganda at napakatahimik talaga kapag tuwing pupunta kami sa Magat Dam. So yung feeling na probinsya vibes talaga mararamdaman mo dito. Ito pala mga kabiyahe ang General Aguinaldo Road. So ito ang pangunahing daan papasok dito sa may Magat Dam. So dito nyo makikita ang napakaganda at napakaaliwalas, presko na hangin. Yan ang bubungad sa inyo. Ito rin pala ang Magat Eco Park. So yan, dito namamasyal yung mga lokal na residente upang makita yung ganda nitong Magat Dam. Sa kaliwang bahagi naman, dito mo makikita ang paradahan ng mga sasakyan upang ikaw ay makapag-ikot-ikot dito sa lugar. Dito naman sa bandang unahan, makikita rin ang tinatawag na sadsadan o ito yung daungan ng mga bangka na papunta o paikot dito sa may hydro. Napakalawak talaga ng lugar na to mga kabiyahe. So kung iikutin mo to, talagang hindi mo masasabi kung ilang oras aabutin. Ang Magat Dam ay sinimulang ipatayo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos noong taong 1975 at natapos ang proyektong ito taong 1982. Nagsilbi itong pangunahing tulong para sa mga agrikultura at irigasyon na mahigit 85,000 hektarya taniman ng mga magsasaka. At hanggang ngayon, ito ay nananatiling matatag at nakatayo at napapanatili ang kagandahan sa paligid nito. Nasubukan na din ito ng matinding hagupit ng bagyo sa mga nagdaang panahon. Nagiging pasyalan din ito ng mga lokal at ibang turista na nagpupunta rito sa Magat Dam. Talagang mapapamangha ka sa ganda ng Magat Dam. So ayun mga kabiyahe, dito na tayo sa may Pampang, sa may gilid ng Magat sa baba. Dito tayo sasakay ng bangka and then tatawid tayo banda ron. Estimated mga 30 minutes yung biyahe papunta ron sa pupuntaan natin. So ayun pa lang sila, nandun pa lang sila naglalakad. So wait lang natin si kuya, yung kasama natin na papunta ron sa kabila. Siya yung magtutour sa atin. Doon banda sa taas guys, marami namamasyal mga local dito para ma-refresh lang ba. Pasyalan naman talaga yung bandang dyan sa taas ng Magat. Meron kakaalis ng labangka.
Right now dito sa may taas na magat maaraw kasi kanina doon sa may Nimatan medyo maambon medyo maulan. So yung mga kabay ayun yung sinakyan natin yung bangka. Andito na tayo sa kabilang side. Ito ang Halagwan na hango sa salitang barangay. Noong taong 1980, ang lugar na ito ay naging parte ng munisipalidad ng Mayoyaw. Ang Mayoyaw ay ipinangalan sa dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Ang isang mga naging kasaysayan, pinaniniwalaan na dumaan ang dating Pangulo sa lugar na ito noong panahon ng Philippine-American War. So isa to sa mga naging kasaysayan na lugar. Ang Halagwan ay isa rin sa 16 na barangay dito sa munisipalidad ng Aguinaldo. Ang bilang ng mga residente dito ay nasa mahigit 3,000 ayon sa datos ng census. Ang Halagwan ay napapalibutan din ng mga nagtataasan at nagagandahang bundok. So talagang maaakit ka sa kanyang kagandahan. Ang pangunahing transportasyon dito mga kabiyahe ay walang iba kundi ang bangka. Upang makapunta ka sa magkabilang panig nitong Halagwan at ng Magat Dam, gagamit ka ng bangka. Nasa mahigit 30 minuto ang biyahe dito sa Halagwan magmula doon sa may Magat Dam. Mababait ang mga lokal na residente ng Halagwan. At ang pangunahing lingwahe rito ay ang salitang Ilocano. At ang pangunahing hanap buhay dito ay ang tilapia cage farming o mas kilala sa tawag na aquaculture. Sagana ang mga residente rito sa ganitong klase ng hanap buhay. Sila na din ang nagpapanatili ng kaayusan, kalinisan sa kanilang nasasakupan. Nakakatuwa talaga makakita ng ganitong tanawin. Lalo na isa ito sa naging parte ng ating kasaysayan. Lalo naging masaya ang aking biyahe dahil sa sobrang babait ng mga lokal na nakatira dito. Siguradong babalik-balikan ko ang lugar na ito. Ay, kasarap yan. Di bale, oras lang iyawid lang. Para na din kayong sumakay ay sumakay na din ng 3 katao pabalik. Ba't ba kung ang iitindi? Pero masarap pa lang tayo, di ba? Grabe, ang daming isda. Tilapia. Plus tilapia. Ay, Ayan mga kabiyahe, isa na namang adventure na galaan ang ating natapos. So hanggang sa muli, hanggang sa susunod na aking biyahe, samahan nyo ulit ako at ikutin natin ang buong Pilipinas.